So what's up guys, Aljon here. Pag-usapan naman natin ang Pinoy basketball. Alam nyo na. So yun na nga, may chismis na naman na babalik na sa Pilipinas si Greg Slaughter at pupunta siya sa Magnolia Hotshots. Siguro nga kung babalik talaga siya, di ba, dito sa Pilipinas. Siyempre, ang rights niya ay nasa Northport, Batangpier. Malis siya doon, pupunta ngayon, tapos nag-Japan, di ba? So kung babalik siya dito, mangyayari, isa-sign and trade yan. At kung mangyayari man yan, ay siguro babalik nila sino potential trade. Pipredict natin yun, kumbaga para sa akin is kung ano yung iisipin or gagawing strategy ng Magnolia. Ay kung pa-retire na si Rafi Rabies, siguro yun ang magiging trade nun, tapos samahan na lang ng isang rookie or basta isang bench player like si Maverick Ahanisi, or lalagyan ng Maverick Ahanisi, Jerick Ahanisi pala, sorry, mas bata. Jerick Ahanisi, para medyo mukhang fair yung trade, di ba? Or lalagyan na round picks. Lalagay first round pick, ganyan. Kasi hindi naman na siguro kailangan nila yun. Malakas naman na sila. Or kung gusto na talaga na out ni Abueva sa Magnolia, kung totoo man yun, baka yun. Ayun, pwede one-on-one trade agad yun. Papahigangan dun. Papahig na si Kume Marshall doon kung baka hindi na i-veto or papalitan yung trade na yun. Kasi parehas naman malakas yun. Kung baka yung caliber ng dalawa, pwede yung ganun. So yun ang mangyari. Plan A dyan, si Rafi Rabies, Ahanisi or Rafi Rabies with draft picks, tapos samahan na ng 1 kilong manok or one-on-one trade ng Calvin Abueva for Greg Slaughter. At syempre yung malilipat agad yan, Abueva, or gusto magstay doon, pwede rin. Or pwedeng sa rumor, di ba, na gusto niya Converge Fiber Xers. Kasi nga, dahil kala Delta Pineda, gano'n, yung sources niya doon. Kumbaga, di ba? Di mo, nagtatanking na nga, nagpatalo pa sa Terra Firma Jeep, di ba? Yung Converge, mga nagtatanking, guys, tingin nyo. Nagtatanking talaga sila for Justin Baltasar. Siguro papadrop na si Justin Baltasar, kaya siguro talaga nagtatanking na Converge. Pero yun na nga, kung babalik man dito, pero parang ako, for me feeling ko hindi na babalik si Greg Slaughter talaga, kasi may article, di ba, na sinabi niya na he found his inner peace. Na kasi pag nandun ka sa Japan, wala naman chismis doon tayo lang naman mga Pinoy yung mahilig gumawa ng chismis tulad nito para may ma-post, di ba? So yun nga, so para feeling ko hindi 50-50, siguro na homesick na siya doon, gusto niya na umuwi na Pilipinas, ewan natin doon pamilya niya, or gusto ng pamilya niya umuwi dito sa Pilipinas. So yun na nga, okay ka na dyan sa Japan masarap kaya sa Japan, dalawang beses nga pumunta dyan maganda, malinis, yun nga lang, English, Japanese lang talaga, pero may mga Pinoy naman dun. Pero kung ba yun English, Japanese talaga dun, so ang language talaga nila. Pero yun na nga, kung ako sa kanya, hindi na lang babalik.
Kasi bukod sa mga mas malaki sweldo, is, yun nga, iwas na chismis. Katulad, yun nga, diba? Wala namang ano dun eh. Wala namang katulad ng ganito. Wala namang mga vloggers na naghahanap ng chismis dun eh. Sa Japan eh. Or di natin alam kasi tayo nanonood ng mga Japanese vloggers, ganyan. Wala masyadong chismoso sa mga ganun eh. Pero yun nga, mas feeling ko mas malaki chance na hindi na siya bumalik dito. Kasi nga, peaceful na siya doon. Masaya na siya doon. Kumbaga, wala nang toxic ano. Kumbaga siguro pwede siya bumalik pagka medyo hindi na magulo yung liga, 'di ba? Wala magulo yung liga na magulo PBA. So malabo maliit yung chance na bumalik din dito sa PBA for me Depende na lang talaga kung family matters na lang talaga kaya sila uwi dito sa Pilipinas. So yun nga, konti lang naman ng news ngayon, medyo matumal. Sino ba yung kay na lang, kay Cade Flores na nagre-reklamo siya kasi hindi siya kasama doon sa Rising Stars. Totoo naman kasi ang ganda ng stats niya maganda pinapakita niya. Dapat kasi di ba, ba't may botohan pa din para sa mga Rising Stars? Dapat lahat ng rookies kasali dyan, lalo na yung first to second round. Basta yung mga di mo sa first to second round. Diba? Meron naman mga players na maganda pinapakita kahit nasa malayong round pala, sorry. Basta yun, dapat yung sa Rising Stars talaga, nagbe-base na lang sila sa stats. Kasi yung kumbaga yung mga gumagawa na rookies, sila yung future players ng kumbaga future stars ng PBA, di ba? So dapat wala nang botohan yun. Yung mga Rising Stars, nagbe-base lang sa stats. So yun na nga din. Ang rin naman ni Cade Flores dun is wala siyang fan base. Siguro kung nasa Ginebra siya, ganun. Madali sa kanya masali doon. Di walang sino kasali. Kasali ba yung doon? Mga rookies ng Ginebra. Pero feeling ko malamang kasama doon. Kasi nga Ginebra yan eh. Hindi ko kine-check kung sino kasali sa Rising Stars Parang wala kasi po si PBA. Or di ko lang nakita. Pero kung nagre-reklamo siya na ganun, PBA gawa nyo naman ng paraan, di ba? Kasi yun bad, na naman yun pangit na naman sa liga yung ganong may chismis ganong mayroong mga nagre-reklamo, di ba? Lalo na players pa. So guys, that's it. Yun lang naman ang balita ngayong mga wala akong masyadong makita Wala masyadong news ngayon around sa Pinoy basketball. Pero yun na guys, tingin pag magaling na sa pag-vlog. Sa paggawa ng video, sana gumaganda na, sana maayos na. If ever may comments kayo or suggestion guys, para gumanda yung channel natin, comment lang. Comment down below, like, share, subscribe. Alam nyo na. Thank you.